Magandang araw mga kaibigan. Viral ngayon sa social media, ang daming mga litrato, mga videos na naipost ngayon, yung Pangil Bay Bridge connecting Lanao del Norte and Misamis Occidental. Nako, 2 months pa lang mula nung na-open, sira na po yung asfalto. Grabe, isa to, ay nag-post video ito tinanggal ko ang sound dahil may music, baka makopyright tayo. Tingnan natin. Yan o. Ang espalto sa ibabaw. Sira-sira. Yun. Yan na naman, yan. Yun o, makita nyo yung mga lubak-lubak. 2 buwan pa lang yan mula nung na-open. Ito po yung longest bridge in Mindanao. I think around how many kilometers ito? 3 kilometers ata. Klaro. Oh, di ba? Okay. September 27, 2024, nagpunta ang Pangulong Marcos Jr. sa bridge na ito at karoon ng inauguration at yun, ibinida ng administrasyon na Build Better More. Last month, ang wife ko, sabi niya, punta tayo sa Pangil Bay Bridge. Gusto ko makita. Sige. Nagpunta kami. Nag-vlog ako tungkol dito. Nung nagpunta kami, last month, maayos pa. Hindi pa naman. Wala pa namang tipak-tipak na asfalto. Kaya nabigla ako. Ito, mga 2 days ago ito siguro. Paglabas ng mga naipost na mga pictures and then videos. Wala. Ito nga, ang nag-post nito, ang video na ito is gibulsa ng mga kawatan ang pundo. So, ito, di ba, very clear evidence of corruption. Ang bridge na ito, pinagtulungan ng 3 administrasyon. In fairness, nagsimula ito nung panahon ng Pinoy administration. Sila yung nag-conceptualize. Okay, pag-alis ng Pinoy administration, sinimulan ng Duterte administration. Okay, so kahit pandemic noon, at least sinimulan nila. Pag-alis ng Duterte, ipinagpatuloy ng Marcos administration. So yun po, 3 administration. Napakalaking tulong ito sa Mindanao. Kasi yung biyahe noon from Tubod, Lanao del Norte, papunta ka doon sa siyudad ng Misamis Occidental, Tangub City. Noong una is mga 2.5 hours, maglibot ka pa. Ngayon, sinubukan ko, 3 minutes lang. Kung walang traffic, 3 minutes. Na-cross na po ang Pangil Bay. So, talaga yan ng economic development, basta may ganyan. Ano ba naman nangyari na 2 months lang, tipak na ang espalto. Yung iba, mga Marcos loyalists, yan ang Duterte project. Ang Duterte, sinimulan nila structure, design, simento. Di ba ang last na gagawin is espalto bago pag natapos na, bridge. Di ba ang bridge is simento talaga. Ang last part, aspaltuhin, sinong nagpa-espalto? Duterte o Marcos na? Very clear. Marcos ang nagpa-espalto. Ito,
may post si Crescent Laureta Chu. Sabi niya, grabe, ang ganda ng structure na ginawa ni Villar and Duterte. Tapos, pag asfalto na lang sa inyo, pinalpak nyo pa. At bakit pinaasfalto ninyo? Para lang masabi na may nagawa? Ito, nagbasa ko ng mga comments. Grabe, mayroong kontraktor na nag-comment nito. Laki daw ng kickback. Okay. Anak ni Erling, sabi niya, kahit asfalto maganda at matibay, basta tama ang pagka-apply. Ang daming superhighway dito sa UK na asfaltado lang, pero katagal na ginagamit, maganda pa hanggang ngayon. O yun, sa ibang bansa. Eh dito sa Pilipinas, Richard Rangel, sabi niya, maswabi kasi talaga ang asfalto. It boils down to the quality of the asphalt overlaid on the concrete. Talaga, sa US, pag mga kalsada doon, karamihan doon, asfaltado. Mas maganda. So, maganda, nilagyan ng asfalto ang Pangil B Bridge. Kaya lang, anong nangyari? Substandard. Basahin natin mamaya yung yung kontraktor. Ito na, Joan Bonito. Kontraktor ito Pakinggan yung maigi, si Joan. Naalala ko, daming kontraktor nag-aagawan dyan para makasupply ng asphalt and overlaying services. At isa ako doon. Okay? Hindi ako nakalaban dahil bukod sa malaki ang kickback para sa DPWH, masyado din binarat ng end user ang bili sa asphalt dahil doon na lang nila babawiin yung kikitain nila. Mula nang maupo si BBM, hindi na naging healthy ang competition naming mga traders. Dati, kumikita pa ako ng malaki at kahit konti lang markup sa asphalt. Ngayon, kasi mas nananalo na sa bidding yung makakabigay ng mas mababang presyo pero makakapag under the table ng malaki. Ito na, kontraktor na mismo ito nagsasabi. Ito, narinig ko rin ito sa isang kaibigan. Panahon ni Duterte, meron daw talagang mga ganong komisyon. Kailang, nasa 5 to 10% lang. So, okay lang daw yun, sabi sa mga kontraktor, dahil kaya lang. 5 to 10, kayang bawiin. Ngayon, panahon ng administrasyong ito, sa isang tao lang, hindi ko na babanggitin, kaya lang binanggit sa akin ang pangalan Isang tao lang, 20% na ang kanyang komisyon. Itong kontraktor na nagkwento nito is, nakakuha siya ng 3 billion contract sa DPWH. Kailangan niyang magbigay ng 600 million in cash. So, wala siyang nagawa. Nag-produce ng 600 million in cash. So, paano niya babawiin yung 600 million? Plus, isang tao pa lang yun, ang dami pang mga ganun na po, kalala ang korupsyon sa ating bansa. Okay, may mga nag-reply dito kay Joan Bonito, si OFW Qatar. Totoo talaga, sinabi ni Inday Sara na malaki ang kickback nila, halos kalahati. Okay, si Jelly MT. Ma'am, sinong kontraktor nanalo sa bidding? Si Docs Fuentes. Totoo talaga yan. Kasalanan ng kontraktor. Business din yan. Masyado lang talaga malaki kickback dyan. Kaya nagka-ganyan. Okay, Liplip, sabi niya, 6 years kasing hirap sa corruption ang mga politiko at galamay nila.
Kaya ngayon, bagong admin na bumabawi, kaya gahaman. Hay, kaya ito, ano na lang papuntahan sa ating bansa. Maalala ko nung panahon ng Duterte administration, may narinig akong speech niya. Sabi niya, sige, kayong kontraktor, sabi ni Tatay Digong. I-substandard nyo lang ang inyong trabaho. Substandard nyo. Pag hindi makapasa, inyo lang inyong tulay, inyo lang ang kalsada, hindi namin kayo babayaran. Ganon ang style Duterte. Karamihan na mga infrastruktura panahon ni Duterte, ulitin ko, hindi naman perpekto, matitibay. Mayroong flood control project somewhere in Benguet. Pinadala ng isa kong subscriber, Sister Jamel. Sabi niya, ito sir, sabi niya, ito kabsat, sabi niya. Flood control projects panahon ni PRRD. Matibay. Ang dami ng dumaang bagyo, baha. Nandiyan pa rin kasi takot ang mga kontraktor na mangurakot panahon ni Duterte. Kaya ganyan ngayon. Nandiyan pa rin. Ngayon, wala na. Ipagmayabang flood control projects, 5,500. Pagtanungin, nandiyan, na-overwhelm lang. Okay, may paliwanag ang DPWH. Bakit daw natipak yung mga spalto? Na-overwhelm daw. Na-overwhelm sa dami daw ng sakyanan na dumadaan. Overwhelm. Hindi ako maniwala doon. Sa US nga, halos araw-araw ang daming dumadaan sa mga expressway nila doon, state highway, asfaltado, ang daming dumadaan. Di naman lagi natitipak. Problema, kung malaki ang kickback, mababa yung quality ng asphalt, tapos hindi nilagyan ng mga pampadikit para makatipid. Ito na. So, congratulations sa administration ito. 2 months lang, natipak na.